When you play the Game of Thrones, you win or you die. There is no middle ground. Lahat ba ng ating naipundar, lahat ba ng ating pinaghirapan, maglalaho dahil lang sa isang eleksyon? Sa ganitong pananaw, ang susunod na halalan ay referendum po para sa daang matwid. Kayo ang magdedesisyon kung ang pagbabago bang ating tinatamasa ay magiging permanente o tatanawin lang bilang tsamba at panandaliang pagbagon sa isang mahabang kasaysayan ng pagkadapa. Kung ang layunin ninyo ay paatrasin ako sa pagtakbo bilang Pangulo sa 2016, nagkakamali kayo. Kung bakit tinatanggap ko ng may buong tapang at pagpakumbaba ang hamon ni Senator Grace na maging katuwang niya sa landas na kanyang tatahakin sa mga susunod na araw. Buong kapag ko pong tinatanggap ang hamon na tumakbo bilang pangalawang Pangulo ni Secretary Marlo. Tinatanggap ang hamon ng panahon, ang hamon ng bagong henerasyon. Tatakbo ako sa susunod na halalan bilang Vice Presidente ng Republika. We should have a president. He or she will eventually turn out to be possibly the best president of our country if he knows how to adjust his leadership to the situation where we find ourselves. Ikinahihiya mo ang pinanggalingan mo. Alam niyo, Mayor Bena, hindi lang po sa kulay yan. Hindi, Nasa pagmamahal. Nandito ka nga nakatira sa bansa, pero namulimbat ka naman ng pera. Duterte Justice, wala nang katotohanan. Kung ano lang pumasok sa isip mo, pigit mata, gagawin mo, baka may mamatay pang tao. Hindi ko gusto para sa Pilipinas yan. Yan ang problema. Kung hindi ka marunong pumatay ng tao at takot kang mamatay, yan ang problema. You cannot be a president. You are always a pretentious leader.